Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Red 2. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Frank Moses, isang dating CIA agent na miyembro ng isang elite team na tinatawag na Red o Retired Extremely Dangerous. Ngunit sa loob ng 3 taon ay wala na siyang nararanasan na kaguluhan sa kanyang buhay at siya ay masaya habang namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang nobya na si Sarah. Hanggang sa isang araw, bigla niyang napansin ang isang pamilyar na mukha. Ito ay si Marvin, isa niyang dating kasamahan na tila palihim siyang sinusubaybayan. Ayon dito, may banta sa kanilang buhay na nag-aabang at pinag-iingat siya nito. Pero hindi ito pinansin ni Frank dahil ayaw niyang masangkot si Sarah dito. Na-disappoint naman si Marvin at umalis na lamang. Last chance, Frank. Taking Sarah home. Stay safe. Ngunit pagkalabas nito ay sumabog ang kanyang sasakyan kasama si Marvin. Dahil dito ay napatunayan niyang totoo pala ang sinasabing banta ng kanyang kaibigan. Ngunit duda pa rin si Frank na patay na si Marvin dahil kilala niyang ito ay isang madulas at hindi basta-basta mapapatay. Ngunit sinabi ni Sarah na harapin na ang katotohanan ng wala na ito. Pagbisita niya sa libing, sinubukan niyang tignan kung patay talaga ang kaibigan. Tinusok-tusok niya pa ito pero wala nang senyales na buhay pa si Marvin. Sa huli, nagbigay siya ng mensahe sa eulogy para kay Marvin. Binigyang pugay niya ang tapang at puso ng dating kaibigan. Pero hindi dito natatapos ang gulo. Pagkatapos ng libing, dinakip si Frank ng mga federal agent at dinala sa isang lihim na FBI facility. Pagkatapos, isang korap na agent na si Jack ang biglang sumugod kasama ang kanyang mga tauhan. Habang sa interrogation room, pilit nilang tinatanong si Frank tungkol sa lihim na Project Nightshade pero itinanggi ni Frank na may alam siya dito. Sa huling pagkakataon, binalaan sila ni Frank na magkakaroon ng kaguluhan. Ngunit huli na ang lahat nang mapansin nilang napabagsak na ng mga kaaway ang ibang agent sa labas. Nagawa pa ni Frank na humingi ng tulong sa isang agent para pakawalan siya. Ngunit wala na rin itong silbi dahil nakapasok na ang mga kaaway at dito ay nagawang mabihag siya ni Jack. Pagkatapos ay binalaan siya ni Jack na papahirapan niya si Sarah kung hindi niya sasabihin ang mga impormasyon na kailangan nito. Pero si Frank na sanay nang mag-handle ng tulad ni Jack ay nagawang makawala sa sitwasyon na magtago ito ng granada sa katawan ng isa sa mga kaaway bilang patibong. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kamote sa pasilyo. Frank, this is your last chance. Fire. Hanggang sa inakala ng mga ito na napuruhan na nila si Frank dahil ito'y nakahandusay sa sahig. Bigla namang sumulpot si Marvin na akala nilang patay na para iligtas si Frank. Yun pala ay hilig niya talaga ang magpanggap na patay. Sabay silang tumakas sa building kasama si Sarah na isinama ni Marvin sa misyon. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo sina Frank at Sarah pero agad namang namagitan si Marvin at pinagtanggol si Sarah na mas matapang pa pala si Sarah kaysa sa inakala nila. Habang sila ay nagmamaneho para makatakas, ipinaliwanag ni Marvin na may nag-leak ng isang dokumento online na nagbubunyag sa pagkakasangkot ni Frank at Marvin sa Nightshade. Isang lihim na operasyon noong Cold War para magpasok ng nuclear weapon sa Russia. Dahil dito, itinuturing silang mga fugitive terrorists na ngayon ay target ng ilang hired assassin para sila ay patayin. Sa ibang eksena, pagkatapos ng nabigong operasyon, nakipag-ugnayan si Jack sa isang professional na assassin mula sa South Korea. Ito ay isang tao na walang awa at hindi nagbibigay ng pagkakataong makatakas ang kanyang mga kalaban. Malalaman din natin na hindi pera ang pangunahing motibasyon niya dahil ang totoo ay mayroon siyang personal na galit kay Frank. Samantala, sa London, ipinatawag ng profesional na assassin na si Victoria ng British Intelligence na MI6 para dakpin ang mga terorista. Ang problema ay dating kaibigan niya sina Frank at Marvin. Sa tulong naman ng isang senior intelligence director, natuklasan ni Frank at Marvin na ang lumikha ng nuclear bomb ng Nightshade ay si Dr. Edward Bailey, isang taong dati nilang pinagtatrabahuhan bilang bodyguard. Pero nabigo silang protektahan siya nang pasabugin ng Soviets ang bomba sa kanyang kotse.
Habang masusing pinag-aaralan ang mga dokumento, may napansin silang maliit na marka ng tinta, ang natatanging simbolo ng isang lalaking kilala sa pangalang The Frog. Ilang sandali pa ay nakatanggap ng tawag si Frank mula kay Victoria. Diretsahan niyang sinabi dito na siya ay kinontrata para patayin siya at tinanggap niya ang trabaho dahil sa pera. Pero hindi iyon ang pinakamasamang balita dahil may ipinadala pang isang assassin ang mga Amerikano. Nagulat si Frank nang malaman kung sino ito. Ang lalaking ito mismo ang dati niyang ipinakulong dahil sa pagbebenta ng mga secret files ng estado. Si Han ay dating isang respetadong intelligence officer at ngayon isa na siyang wanted criminal na pumapatay para sa pera. Sakay ng kanyang private jet kasama ang kanyang tapat na alalay, nakarating siya sa Amerika at gamit ang mga peking identity ay natunto niya si Frank. Buong akala ni Han, madali lang ang misyon pero nang tingnan niya ang footage ng surveillance camera, nataranta siya dahil pinasok na pala ni Frank ang kanyang eroplano. Gayunpaman ay nagbabala pa rin si Marvin kay Frank na huwag niyang maliitin si Han dahil isa pa rin siyang mapanganib na kaaway. Samantala sa Paris, habang abala sila sa paghahanap kay The Frog, bigla nilang nakatagpo si Katya, isang Russian intelligence officer na minsay naging malapit kay Frank at hanggang ngayon ay may natitira pa rin itong pagtingin sa kanya. Dahil dito ay hindi maiwasang magselos ni Sarah. Sa kabutihang palad ay nahanap din pala ni Katya ang Nightshade, kaya nagkasundo sila nito na hindi niya sila isusuko sa mga Russian authorities kapalit ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng bomba. Nagkaroon sila ng pansamantalang alyansa para mahuli ang The Frog, isang mukhang ordinaryong lalaki na nagnakaw ng malaking halaga ng military intelligence. Nagtungo ang grupo sa restaurant kung saan kumakain ng The Frog. Sa mga oras na iyon ay maayos ang pagpapanggap ni Frank at Katya, ngunit si Sarah ay hindi naiwasang titigan ng target. Dahil dito ay naghagis ang The Frog ng kutsilyo patungo sa kanya. Mabuti na lamang ay nagawang pigilan ito ni Frank sa pamamagitan ng pagsalo dito. Pagkatapos ay nagpaputok ng baril si The Frog at tumakas, ngunit nang subukan siyang habulin ni Frank, kumuha ito ng isang motor at mabilis na lumayo. Habang dumating naman si Katya sakay ng isang sports car at isinakay siya nito para habulin si The Frog. Kasunod naman nila sina Sarah at Marvin na sakay ng isang lumang sasakyan. Nagawa naman ni Sarah pabagsakin si The Frog pero mabilis itong nakatayo at kumuha ng panibagong motor. Pagkatapos ng mahabang paghabol, naipit ang sasakyan ni Sarah sa isang masikip na eskinita na nagresulta ng paglayo ni The Frog sa kanila. Buong akala niya ay nakatakas na siya kaya nagyabang pa ang loko. Ngunit bigla na lamang siyang sinalpok ni Frank mula sa kabilang direksyon. Ayun, talsik si kamote. Habang ini-interrogate, nahirapan silang imbestigahan ang lalaki dahil ayaw nitong magsalita. Nang imungkahay ni Katya ang mas malupit na paraan, nagpasya naman si Sarah na gamitin ang kanyang charms para pagsilosin si Frank. Sa huli ay ibinigay din ng The Frog ang susi ng kanyang safety deposit box. Nang gabing iyon, habang nagpaplano ang grupo sa susunod nilang hakbang, dumating si Katya at inanyayahan si Frank na makipagkita sa isang informant. Pagdating nila sa lugar ay inalok siya ni Katya ng inumin, ngunit lumalabas na nilagyan ito ng babae ng drugs na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Frank. At hindi rin totoong mayroon silang informant na kakausapin dahil isa lang itong trick para nakawin ang susi kay Frank. Nagising na lang si Frank nang pagsasampalin siya ni Sarah at sinabing naglasing siya kasama ang ex niya. Pero sinabi ni Frank na peking susi ang nakuha ni Katya. Ang totoy kay Marvin ibinigay ni Frank ang tunay na susi. Gayunpaman, galit na galit pa rin si Sarah at umalis ng mag-isa. For telling me that I look nice. Samantala, nagbigay naman ng payo si Marvin kay Frank tungkol sa pakikipagrelasyon. Sinabi niya na hindi sapat ang pagbibigay lamang ng proteksyon dahil kailangan din niyang iparamdam ang pagmamahal niya dito. Bigla namang naantala ang usapan nila nang atakihin sila ni Han gamit ang machine gun at pinaulanan sila ng bala.
Muntik na silang maging kwento na lamang. Mabuti na lang at nakataka sila sa pamamagitan ng isang emburnal. Samantala, sa bangko, nasaksihan nila ang pag-aresto kay Katya nang subukan nitong buksan ang safety deposit box gamit ang peking susi. Dahil nasa kanila ang tunay na susi, natuklasan nilang buhay pa pala si Dr. Edward Bailey at nakakulong ito sa high security mental institution sa London sa loob ng 30 taon. Habang papunta sila sa mental institution, inambush sila ni Victoria. Inamin ni Marvin na siya ang nagbigay ng impormasyon para subukan kung kaya talaga silang patayin ni Victoria. Why isn't she shooting at us? Mabuti na lamang at pinili ni Victoria ang kanilang mga pinagsamahan. Tinulungan niya silang magpanggap na patay sa pamamagitan ng pagsunog ng kanilang kotse na may ibang bangkay. Samantala, sinubukan ni Jack na i-interrogate ang The Frog pero nagpakamatay na ito gamit ang lason bago pa ito magsalita. Sa ibang eksena, nagtungo si Victoria sa mental institution kung saan nakakulong si Dr. Edward. Nagpanggap siya bilang pasyente. Ilang sandali pa ay makikita naman siya bilang isang doktor. Ginawa niya ito para makapasok ang buong team nila. Nang matagpuan nila si Dr. Edward, halatang lango ito sa droga at wala sa matinong pag-iisip ni hindi niya alam na 30 taon na siyang nakakulong doon. You've been locked up here for 32 years. At para malaman kung bakit gustong itago ng MI6 ang doktor, sinadya ni Victoria na magpadakip bilang distraction. Habang inaaresto siya, nagawa namang makatakas ng team kasama si Edward. Samantala, pagdating nila sa Moscow, sinalakay sila ni Han at pinuntirya niya si Frank. Where's my plane? Sa gitna ng gulo, dumating ang mga pulis para pigilan ang kanilang away. Sinamantala naman ni Frank ang pagkakataon at ipinosas niya si Han sa isang refrigerator. Nang palibutan siya ng pulis, hinampas ni Han ang pinto ng refrigerator sa mga pulis at ginamit niya itong panangga at armas para makatakas. Lumipat ang eksena sa lumang apartment ni Edward. Dahil sa mga gamit nito, naalala niya ang lokasyon ng Nightshade Bomb. Nakatago pala ito sa loob mismo ng Kremlin dahil walang kahit sino ang mag-aakala na doon ito itinatago. Dumaan sila sa mga lihim na tunnel papunta sa entrance ng Kremlin na isang pizza restaurant. Samantala, si Victoria na nakakulong sa headquarters ng MI6, doon niya nalaman ang nakakagimbal na dahilan kung bakit nila gustong makuha ang bomba dahil dito ay hiniling niya na nais niyang tawagan si Frank. Pero sinabihan siya na hindi ito mapapayagan at sa mga oras na iyon ay i-injectionan na siya ng pampatulog. Hindi nila alam na may nakatago pala siyang isang bagay na ginamit niya para ma-unlock ang kanyang posas at pagkatapos ay pinatumba sila ni Victoria. Sa ibang eksena, habang naglalakbay sa tunnel ang team ni Frank papuntang Kremlin, si Katya nakakabalik lang sa Russia ay inalerto at ipinakita sa kanya ang surveillance cameras na nagpapakitang nasa lugar niya sina Frank. Samantala, nag-disguise naman ang team ni Frank bilang mga Russian soldier habang si Edward ang nagdala sa kanila sa target location. Si Sarah naman ay naiwan at siyang nagbantay sa tunnel. Maya-maya pa ay sa wakas natagpuan na nila ang Nightshade Bomb na nakalagay sa isang case na may red mercury. Nang sandaling iyon ay bigla namang sumulpot si Katya pero nagawa siyang kumbinsihin ni Frank na tulungan sila at sinabing walang bansa ang dapat na magmay-ari ng ganitong klase ng armas. Samantala, habang naghihintay si Sarah, nakita siya ng isang Russian soldier at nabighani sa kanya. Kinausap siya nito at nang maubusan na si Sarah ng Russian words, wala na itong choice kundi halikan na lamang ito hanggang dumating ang mga kasama niya. Nang mapagtanto ng mga sundalo na pinasok na ang kanilang kampo, huli na ang lahat dahil nakalabas na ang team ni Frank at sinarado nila ang tunnel. Sa ibang eksena,
Habang nagse-celebrate dahil buong akala nila ay tapos na ang misyon, biglang tumawag si Victoria kay Frank at nagbabala sa kanya na sinabing ipinakulong ng MI6 si Edward dahil binalak niyang pasabugin ang bomba sa Moscow. Pagkatapos ng tawag, nagulat si Frank nang tutukan siya ng baril ni Edward. Ipinagtapat ng doktor na siya ay isang anti-communist na nagbunyag sa Project Nightshade at nakipag-deal kay Jack para ibigay ang bomba. Bago umalis, binaril niya si Katya para i-frame up ang team ni Frank at hindi sila makaabala sa plano niya. Ngunit sa huli ay hindi rin siya nakatakas dahil tinraidor siya ni Jack. Imbis na palayain, dinakip siya para sa pilitang kunin ang lahat ng sikreto niya. Samantala, habang nasa eroplano, nagpakawala si Edward ng nerve gas na naging sanhi ng pagkaparalisado ng lahat maliban sa kanya. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Edward na makatakas at makapaghiganti kay Jack. Thank you. Sa ibang eksena, oras na para barilin ng Russian squad ang team ni Frank. Ngunit sa tamang oras ay iniligtas sila ni Victoria na nakaposisyon bilang sniper. There's nothing. Pagkatapos ay nabalitaan nila ang paglanding ng isang eroplano na halos lahat ng sakay nito ay patay na at ang salarin ay nagtungo sa Iranian Embassy. Bago magtungo doon, muling inatake naman ni Han si Frank at naglaban sila. Pero pinigilan ni Frank ang sarili dahil gusto niyang makipag-usap ng masinsinan kay Han. Alam niyang may konsensya si Han at ang gusto niya lamang ay makapaghiganti sa mga nagawa niyang kasalanan. Ngunit ipinaliwanag nito na kailangan nilang mapigilan ang paggamit ng pinakamapanganib na bomba sa kasaysayan. Sa huli, binaba ni Han ang kanyang baril at nakipagkasundo sa kanyang kaaway na si Frank at nang makita sila ay nagulat ang buong team. Samantala, sa London, ibinigay ni Frank ang baril niya kay Sarah bilang tanda ng tiwala pero hindi iyon naging dahilan para hindi siya sampalin nito sa harap ng lahat. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng isang lalaki at lumapit ito kay Sarah. Lumalabas na ang taong ito pala ay ang Iranian ambassador. Sinamantala naman ito ni Sarah at inakit niya ang lalaki at habang ginagawa niya ito ay tinurukan niya ito ng gradual paralytic poison. Pagka-injection niya nito ay sinabi niya na nasa kanya ang pangontra ng lason. Gamit ang ambassador bilang leverage, nakapasok siya sa embassy nang walang kahirap-hirap. Samantala, nagpanggap si Marvin bilang auditionee para sa role ni Thor at naghasik siya ng gulo sa banyo. Dahil dito, tumawag ng tubero ang mga otoridad, kaya dito ay nagpanggap sina Frank at Han bilang mga tubero. Sa kabilang banda, naisagawa na ni Edward ang pagbebenta ng bomba. Pagkatapos, pinatay niya agad ang bumili sa harap mismo ni Jack. Ang totoo ay hindi niya talaga balak ibigay ang bomba kahit kanino, hindi sa Iran, hindi rin sa Amerika. Sa halip ay inactivate niya ito para sumabog mismo sa London ang International Espionage Community. Pagkatapos ay sinabi niya na ang lahat ng ito ay ang dahilan ng kanyang bangungot dahil pinatay nila ang pamilya ni Edward at ikinulong siya na tila isang nakakatakot na halimaw. Pagkatapos, pinatay niya si Jack sa pamamagitan ng paglasla sa lalamunan nito gamit ang susi ng ambassador. Samantala, nakarating na sa secret room sina Sarah at ang team. Doon nila nalaman na inactivate na ang bomba. Sinubukan namang pigilan ni Victoria si Edward sa pagtakas at nagkaroon ng putukan. Habang nagbabarilan, nagawang ma-hostage ni Edward si Sarah at tumakas gamit ang private plane ni Han. Hinabol sila ni Han at Victoria gamit ang kotse habang sina Frank at Marvin ay sumakay naman sa isang nakaw na helicopter. Samantala, sinubukan naman ni Marvin na pigilan ang pag-countdown ng bomba pero lalo lang itong bumilis. That's weird. Dahil sa habulan ay nagkaroon ng emergency landing ang eroplano at pinasok ito ni Frank at nakipagnegosasyon kay Edward at sinabi nitong ibabalik niya si Sarah kapalit ng pag-iwan ng bomba sa London.
Pumayag si Frank nang walang reklamo na ikinagulat naman ni Sarah at tinanong niya si Frank kung bakit niya isinakripisyo ang libu-libong tao para lang sa kanya. Ngunit sumagot si Frank at sinabing isang tao lang ang mamamatay dahil ang bomba ay iniwan niya sa loob ng eroplano kasama si Edward. I didn't see that one coming. Ilang sandali pa ay makikita ang malaking pagsabog mula sa kalawakan. Dahil dito ay nailigtas nila ang mundo pero humingi naman ng $1,000,000 si Han bilang bayad sa nasirang eroplano at sa pagpapatawad niya kay Frank. Even thinking about not killing you. Ngunit sa mga oras na yon ay ang mahalaga lamang kay Frank ay si Sarah. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita ang team sa susunod nilang misyon sa Caracas at masaya silang nagsiselebrate sa pagiging matagumpay ng kanilang huling misyon. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang ang galing. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.